kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan sa kanyang kauna-unahang live television interview mula nang magsimula ang impeachment trial, Chief Justice Renato Corona, inaming winidraw niya ang milyon-milyong piso sa mga account sa PS Bank dahil nawalan na raw siya ng tiwala sa bangko. Punot dulo na impeachment complaint, issue raw sa Hacienda Luisita ayon sa punong maestrado. Prosecution panel, tinawag ng defense by publicity ang sunod-sunod na pagpapa-interview ni Corona. Pagkakatalaga sa pwesto ng ilang kaanak ng mga kongresistang bahagi ng prosekusyon, bayad utang daw. Pagpatay sa negosyanteng babae na natagpuan sa septic tank sa San Pedro, Laguna, sisiyasatin na rin ng NBI. Dating NCRPO spokesman Superintendent Romel Miranda, kabilang sa mga suspect. 18 Japanese tunnel na nadiskubre sa Kamalig, Albay, binuksan sa publiko. Sa sports aksi, ASCAL players at sina Lexton Moy at Angel Girado na kapwa inireklamo ng sexual harassment. Sinagot na ang akusasyon ng match commissioner na si Christy Ramos. At Prince Harry ng Britanya napasayaw ng bumisita sa Jamaica. Saksi. Pagtataasa naman ang presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Simula bukas ng alas 6 sa umaga, 60 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng petrol na total sa kanilang premium at unleaded gasoline. 85 sentimo kada litro naman ang dagdag sa regular gasoline at 20 sentimo sa kada litro ng diesel. Magtataas din ang Petro ng 25 sentimo sa kada litro ng kanilang kerosene. Tataas din ang presyo ng LPG ng Petron, 3 piso kada kilo o katumbas po ay 33 piso kada regular na tangke ang kanilang dagdag presyo. Ang price hike ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang gumulong ang impeachment trial, live na nakapanayam ng mga programa ng GMA News at GMA News TV si Chief Justice Renato Corona. Noon pang Desyembre, hiniling ng GMA News na makapanayam ang punong maestrado pero ngayon lang niya kami napaunlakan. Sa aking panayam sa programang Unang Hirit, inamin ng punong maestrado na kanyang winidraw ang milyon-milyong piso sa mga account sa PS Bank dahil nawalan na raw siya ng tiwala sa bangko. Inihag din niya ang issue ng Hacienda Luisita ang punot dulo raw ng impeachment complaint laban sa kanya. Una ho, ikakamusahin namin ang inyong pamilya at kayo na mismo dahil ho sa kaliwat kanan na akusasyon na ibinabato sa inyo, paano nyo ho ito nakukope at nagiging matatag ang inyong sarili? So, siyempre, hindi naman maalis kami naman ng mga tao lamang sa mga iba't ibang mga pang-iinsulto at panglalait na ibato laban sa amin. Siyempre kami nasasaktan din kasi sino ba naman namang hindi, tatawagin niya kung ano-anong pangalan na wala namang basehan. Hindi raw magtugma yung kita nyo doon sa mga lumitaw na mga yaman at ari-arian dito sa impeachment Hindi totoo court. yan. Hindi totoo yan. Yan ay talagang sinasabi ko sa iyo at sinasabi ko sa ating sambayanan. Hindi totoo. Yan po ay black propaganda. At yan napatutunayan ko isang malaking pagsisinungaling. Pag next week mag-uumpisa na yung aking presenta ng depensa at patutunayan ko lahat yan ay kasinungalingan na hindi nagtutugma. Nagtutugma po. At uulit-ulitin ko po, nagtutugma po ang aking kita, ang income, allowances at lahat, at yung aking binili. Kasi naman po, kalahati po ng buhay ko, ako naman ay top executive sa private sector. Okay. Na kumita naman po ng malaki doon. Nung nag-withdraw kayo, alam nyo na may leak na ng bank document? Oo. Ilan na yung nagsabi sa amin before that, November pa, kinikwento na sa amin, yung si gano'n pinag-uusapan yung account mo, ganyan. Sabi ko, teka
teka muna, napag-usapan namin ng misis ko, sabi ko, bakit tila para Parang sinisilip. ang kwento nga sa amin, pati yung branch manager ang nagkikwento. Okay. Diba, sabi namin, bakit yung branch manager nagkikwento? Yung si Chongson. Ewan ko kung ano hindi yung nyo, pangalan si nun. Chongson. Basta may suspetsa na kami na doon nang gagaling yung leak, no? Doon Okay. sa bangko mismo. Hindi, at that point, hindi pa naman alam kung sino exactly kung ang pinanggagalingan. Pero faced in a situation like that, ikaw ba magtitiwala ka pa doon sa bangkong ganon? Hindi mo ba withdrawin yung pera mo kung ikaw nasa lugar namin? So, winidraw nyo nga yun? Oo, inaamin naman namin, hindi naman namin tinanggi. Kaya lang, intindihin mo kung bakit namin withdraw. Kasi wala ka ng tiwala doon sa bangko. Sa bangko. Yung dollar account nyo po, controversial din eh. Hindi controversial yun eh. Dahil hindi nyo raw po binibigay yung parang i-waive dahil yun ang batas eh. Kailangan ma-waive ng deposito Hindi kailangan i-waive kasi ako na mismo magpapaliwanag. doon sa dollar account. Okay. Hindi ko naman maipapaliwanag yun nang hindi ko bubuksan eh. Darating ang panahon, mag-abang lang po sila. Oo, mag-iba. Sandali na lang naman. Okay. Kamusta na ho kayo ni Associate Justice Antonio Carpio, Chief Justice? Nag-uusap po ba kayo? Oo naman. Hindi naman kami mga... Ano? Hindi kayo? Hindi naman kami mga sangganon na nag-aaway. Kami naman yung mga edukadong tao. Pero hindi kayo duda sa kanya na nasa likod din ng mga ganitong atake sa'yo? Hindi mo maalis sa akin eh kasi matagal na niyang gusto maging Chief Justice eh. Hindi naman natin maalis yun eh. Si Associate Justice Maria Lourdes Sereno, kamusta naman ho ang... bakit ho yung dissenting opinion, nagtataka ho ba kayo na mas nabibigyang diin dun sa... o kaya nagkaroon ng paglabag sa judicial privilege daw na sinasabi? Yan ang dapat natin talakayin ngayon eh. Alam mo, in my whole history, in my whole life in the Supreme Court of about 10 years, at saka sa pagkakaalam ko sa mga proceedings sa Supreme Court, ngayon lang ako naka-encounter nitong sitwasyon na ang dissenting opinion ang binibigyan ng diin. Yung natalang opinion, yun ang binibigyan ng diin. At dyan mo makikita yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung professional propaganda machine. Kung paano na ibabalok, na kunyari diretso yung baluktot. At yung mali parang pinalalabas na tama. May mensahe ho ba kayo sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita? Well, sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, siguro dapat nilang maintindihan na yung Hacienda Luisita yan, ang punot dulo nitong impeachment complaint na ito. Yung sinasabi nila, ganito raw, ganyan, hindi po totoo yun. Kasi, nagalit lang, yung nagagalit sa akin, noon linabas namin yung Hacienda Luisita decision. Ngayon, bakit, matanong naman siguro sa akin, bakit naman gusto kang alisin dyan sa impeachment na yan? Kasi, kung hindi, ako humaharang dyan sa hinihingi nilang 10 billion na kabayaran doon sa Hacienda Luisitang yan. 10 billion hindi 10 million. 10 billion pesos ang hinihingi nila para sa kabayaran doon sa Hacienda Luisita. Ako po ang humaharang niyan. At para yan ay mabayaran, kailangan putulin yung ulo ko. At ako'y tanggalin dyan. Yan ang katotohanan dyan. Yan ang punot dulo nitong impeachment complaint na ito. May lumabas na report sa Philippine Daily Inquirer na parang away pamilya yata ng iyong may bahay doon sa korporasyon na yon. At mayroon nabanggit doon na may tinutukan ka raw na baril at sabi mo pasasabugan siya. Hindi nangyari yun. Kasi kahit natanungin naman ninyo sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa simula, hindi naman ako kilalang mainitin ng ulo o may asal na ganyan Yung lalaki yung sa pagkatanda ko, houseboy nila yun siyempre sasabihin kahit na ano sabihin nilang pirmahan nun sabihin. Yun ang katotohanan doon. Siguro, Ginoong Pedro Aguilon, Pedro. Houseboy po nila. Houseboy nila yun Pero wala kayong baril, Chief Justice. Meron akong baril pero hindi ako nagdadala ng baril. So, pero hindi totoo yung nangyari yun. na tinutukan o pa. Hindi nangyari yun. Inapin nyo raw, kayong mag-asawa daw ni Ma'am Cristina, inapin nyo raw sina Ana at saka yung kanyang
mga magulang? Palagay ko, Aping-api na raw. ang gusto ko tanungin siguro, kung sino ang nag-api kanino. Kasi yung ari-arian ni Jose Basa, merong malaking 2 hectare property niyan sa Libis. Yung katabi ng Eastwood. Okay. Ang halaga niyan ngayon ay mga 2 bilyong piso. Pinagtatalunan nyo. Hindi 2 milyon, 2 bilyong Bilyon. piso. Okay. Dati yan, co-ownership yan ng Jose Basa, yung tatay ng Ana, at saka yung aking mother-in-law. Ngayon, ang tinatanong ko, bakit all of a sudden nawala yung pangalan ng aking mother-in-law dun sa titulo at nailagay na lang ng Jose Basa sa pangalan niya, nag-iisa? Ito medyo personal. May kilala ba kay Eva Auriat sinasabing may anak daw kayong 2 lalaki doon pero Wala. hindi nakapangalan sa inyo? Wala. Wala po. Wala, at saka hindi totoo yan. Okay. Ano na naman ito? Bahagi na naman po ng... Nasa oh. Amerika daw po. Oo nga, hindi, yun na nga. Nung nabasa niyo po ito, paano niyo ito... Paano niyo naging kwentuhan ng inyong may bahay na si Ma'am Cristina? Nandiyan po si Ma'am Cristina. Tayo-tayo lang po, Chief Justice. Paano niyo ho na... Siyempre, nabasa ho ni Ma'am Cristina to. Ini-expect ko sa kanya, magtatanong siya tungkol doon. Okay. Ang reaksyon niya, parang nagkibit-balikat lang siya. Sabi niya, last week pa, may kopya na ako niyan eh. Tiwala ho ba kayo next week? O matapos man impeachment, magiging victorious kayo? Nasa inyo ang huling halakak. No doubt about it. No doubt about it. Kasi wala naman akong kasalanan eh. Alam ko naman gusto lang ako tanggalin dito dahil gusto nilang mabayaran ng 10 billion ng Hacienda Luisita.